Jonas Kabanata 1 at 2. Pinagtaguan ni Jonas si Yahweh. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga-ron na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa, at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gamaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginaisang, "Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kawan niya tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante, "Magpalabunutan tayo, para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila, "Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo?" Sumagot si Jonas, "Ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa." Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig kaya sinabi nila kay Jonas, "Napakalaking kasalanan ang ginawa mo." Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, "Ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat?" "Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo," sagot niya. Gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magaw sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, "Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po Yahweh ang may pananagutan dito." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Ang panalangin ni Jonas. Habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, "Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo. At sinagot ninyo ako. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo, at dininag ninyo ako. Itinapon ninyo ako sa kalaliman, sa pusod ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig, at malalaking alon ang sa akin ay tumabon. Akala ko'y malayo na ako sa inyo, at hindi ko na kailanman makikitang muli ang banal mong templo. Hinigop ako ng kalaliman, hanggang sa tuluyang lumubog. Napuluputan ang aking ulo ng mga halamang dagat. Ako'y bumab sa paanan ng mga bundok, sa libingan ng mga patay. Ngunit mula ro'y buhay akong iniahon, O Yahweh. Nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin, at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi naging tapat sa inyo. Ngunit aawit ako ng pasasalamat, at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, O Yahweh na aking tagapagligtas." Pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan.